Isa ka ba sa naghihintay na ma-sponsor ang iyong parents or grandparents to Canada? Or isa ka sa mga parents and grandparents na gustong ma-sponsor ng anak going to Canada? Kung kayo po hindi nakapag-sign up doon sa 2020 na interest to sponsor, wala pa pong tsansa na kayo ay mapasama kasi hanggang sa ngayon ay yung pa rin pong 2020 pool, dun pa rin sila kumukuha guys ng mga aplikante. Yun. So, kailan ba matatapos o mauubos yung nasa pool? Pag-uusapan natin guys. At anong alternative ng IRCC kung hindi pa kayo na-invite? Ang alternative po ay Super Visa. Yun ang pag-uusapan natin ngayon guys. Hello everyone, si Ate Menchi po and welcome back to another episode ng Menchi's Philcan Life. Sa inyo po na mga subscribers na, maraming salamat. At kung bago ka, hindi ka pa nakasubscribe, all you have to do is click the subscribe button, share and like my videos. At nang kayo po ay mapasama sa aking mga subscribers. Pwede rin nyo akong supportahan guys by being a channel member. Just click the join button below. At nang kayo po ay ma-shoutout ko palagi sa ating mga videos. Just like now, gusto ko na pong pasalamatan ng ating mga current na channel members. Hello and thank you kay Gerald Villaraso, Corazon Binene, Jepons DFY Darters, Ariandal Malinaw, kay Marlo Kwasay, Marciano and Limpa. Salamat sa inyong support sa aking channel. Now, let's go to our topic, guys. Bakit nga ba hindi tayo nakapag-sign up doon sa 2020 interest to sponsor? Nakaligtaan ho siguro Ako man, meron akong mga pamangkin din na gusto rin mag-sponsor pero hindi rin nakapag-sign up dyan. So, waiting. Sana po ay magkaroon ng chance soon. Alam niyo ho, ang family reunification ay isa po sa priority rin ng Canada kasi naniniwala po ang Canada na mas stronger ang family sa pamumuhay, sa pagtatrabaho, and everything else kung buo ang pamilya. At siyempre, ang pag-sponsor ng magulang at lolo't lola ay isang programa. Yun nga lang po lately ay nagkahirapan dahil po sa controlling the immigration in Canada. Taon-taon guys ay may target ang Canada na papasukin na parents and grandparents. Noong 2025, 10,000 ang inaprobahan. 2026, ilan ang target? 15K. Wow, 15,000 ho yun. And next year, hopefully, ay 15,000 din. Depende kung hindi na mababago ang immigration target ng Canada. Yon. So, inaaproban ho yan base po sa immigration target. Yun, malaki-laki rin naman guys. 15,000 for this year. At sana kayo na mga nakapag-apply na ay ma-approve. Meron din po kasing mga hindi na-approve, yung mga hindi na kumpleto ang papel, yung mga, hindi enough ang income, etc. So, ang dalangin ko ay ma-approve na ho kayong lahat para mabigyan ng tsansa ang iba pa. Pero guys, kung uubusin muna ng IRCC yung nasa 2020 pool na yan, ay gaano pa ba katagal yun? Okay, tingnan natin. Sa ngayon po sa research ko ho, umaabot ng 203,000 yung nag-sign up noong 2020. Pero, naimbitahan na yung mga iba. Nag-iimbita ho sila ng more than the target. Kasi alam ng immigration na hindi naman lahat na-approve. So, 2024, sa record ay may 100,000 pa na nasa pool. So, last year, nag-imbita sila ng 30,000. So, 30,000, hindi naman lahat na-approve yun. So, anyway, naimbitahan na ang 30,000. So, yung 100,000, meron pa pong about mga 70,000 pa ho ang nasa pool. Yan, 70,000. Kung mag-invite man sila this year ng kalahati niyan, ay di meron pa pong next year pa, Ayun. At kung kayo'y nagmamadali na na makapiling ang inyong pamilya, ang inyong tatay, nanay, lolo't lola, ay yun. Ang alternatibo po nila ay ang Super Visa muna. Kung nagmamadali na kayo, start with Super Visa anyway. Pwede po na kung may Super Visa ang inyong parents or grandparents at bigla kayong nagkaroon ng tsansa na mag-sponsor o may sponsoran sila,
then pwede naman from Super Visa, mag-a-apply kayo ng sponsorship. In fact, marami na akong na-meet dito sa Toronto ng mga kababayan nating naka-Super Visa. Masasaya sila, weekend, nasa mall sila at minsan nga po ay naka-jamming ko pa nga, naka-jamming, nakakwentuhan ko pa nga po ang ilan sa ating mga kababayang naka-Super Visa. Although, dahil po ang Super Visa ay isang temporary visa lang, hindi po siya permanente, may mga limitasyon. Ano ho? Yun. At sabihin ko sa inyo kung ano yung number 1 nilang limitation. Ate, hindi kami makapag-work. Mga bata pa sila ng mga parents, no? Yung mga able pa. Ate, hindi kami makapag-work. True! Kasi ho, ang Super Visa ay hindi po allowed mag-work. Ang Super Visa, guys, ay para sa parents and grandparents ng mga permanent resident and citizens of Canada. Kaya lang po, it's also a temporary status. Ano ho? Kaya hindi rin sila pwedeng mag-work. You can stay for 5 years in Canada in just one entry at pwede pang ipa-extend. Pag sinugarte ho ay ma-approvean pa kayo ng another 2 years. So in one entry ay maaaring maka 7 years at saka multiple entry ho ito. If you feel na bored na dito sa Canada, uuwi muna lalo na kung malamig at babalik uli. Multiple entry for 10 years. Isa sa nakakita kong advantage guys ng Super Visa is andito kayo na mga parents kasama ang inyong pamilya. Alam naman natin, ang saya ng pamilya kung kasama ang parents and even grandparents, buo ang pamilya. Ano ho? So, you can stay for 5 years. Matagal, di ho ba? Pero may disadvantage nga. Number 1, hindi sila makakapag-work. Bawal po. Number 2, dahil temporary po ito, hindi ka pa rin magiging qualified for benefits. Wala ka pa rin magiging pension, wala ka pa rin magiging mga benepisyo galing sa gobyerno. Another thing, kinakailangan lagi kang meron pong medical insurance. Ang iyong health insurance in case ng pagkakasakit kasi nga hindi ka po covered ng ating provincial governments ng Canada. At ngayon guys, niluwagan na po ng Canada ang income requirements ng Super Visa. Ang income ng host family ng anak or apo, kung yung nakalipas na 1 taon, medyo gipit ang finances ninyo, titingnan din po yung nakalipas na taon. Iko-consider pa rin yon. Another thing na niluwagan po ay pati kayo ng mga parents and grandparents na papupuntahin dito ay pwede pong magsama ng inyong income. Pwede niyong idagdag ang income ninyo. May pension ba kayo sa Pilipinas? Meron ba kayong savings doon? May bank account kayo? Meron ba kayong parentahan ng mga properties? May income kayong tinatanggap taon-taon na liquid na makikita ho. Yan po ay pwedeng isama ninyo sa income requirements ng inyong anak na nag-i-sponsor sa inyo. Yun ho ang dalawang bago. Ito po ay noon lang March of this year, 2026, inilabas ng IRCC. So, sino ang pwedeng mag-apply? Ang mag-a-apply po ay ang parents na nasa labas ng Canada. Pero both the parents and the host family ay meron pong requirements. Okay? Ang malaking requirement dito guys ay income. Yun na nga, yung sabi ko sa inyo, nilubagan na nga ang income eh. Ang requirements po para sa host, yung anak na nandito sa Canada, Canadian citizen or permanent resident, ang requirement lang po doon is ipatunayan ninyo na biological or adopted child or grandchild kayo ng inyong kinukumbida na magulang or lolo't lola. Canadian citizen or PR, at least 18 years old at nakatira po dito sa Canada at yung income. Another one po ay ang inyong letter of invitation. Kagandahan nyo guys yung letter of invitation, ha? Kasi sasabihin ninyo doon na syempre nami-miss nyo ng parents ninyo at gusto ninyo silang makapiling dito sa Canada to experience life in Canada, culture in Canada, and para makapagbigay sa inyo ng inspirasyon pa sila. Yan, lahat ng magagandang pwedeng sabihin nyo na. Sa proof of financial support guys, o yung income, andyan po, ilalagay ko na lang sa screen guys. Ayan po yung mga number of family members. Sa number of family members po, kung kayo ay mag-asawa, nag-iimbita kayo ng mag-asawa din, from 2 family members, magiging 4 family members. Dadagdag po ninyo yung number of persons na iniimbita ninyo. At kung ilan ang tao sa household. Kung ang anak nila ay 2, ay di 4 na sila.
plus yung iniimbitahan ninyo nanay at tatay, edi magiging yung 4 dati magiging 6. It will fall on the category po ng 72,560 couples income ng host. Mas maganda po ay exceeds the minimum amount. Mas malaki kaysa rin sa amount na pinakita ko. In either of the 2 tax years before the application is submitted. Yun po yung bago submit ninyo na notice of assessment. Yung sinubmit ninyong income sa CRA at na-assess po at na-aprobahan ng CRA. And option 2, your host can show that their total income in the year before the application is submitted was at least 75% of the minimum required amount. You can add your own income. Ayun, ito po yung option 2. Kung hindi sapat yung income ng host, pwede pong idagdag ang income ng iniimbitahang parent or grandparent. Let's go guys sa applicant's requirement. So, ang aplikante po ay ang parents and grandparents. The applicant must be outside Canada when you submit your application. Ayun, dapat po yung nasa labas ng Canada sa pagsasubmit niyo ng application. So, yung mga nagtatanong po na ang parents nila ay on a regular visitor visa, dapat po ay lalabas ng Canada ang inyong parent at doon isasubmit ang application. Show proof that you have private health insurance valid for a minimum of 1 year from the date of your entry from a Canadian insurance company or from a company outside Canada that has been approved by the minister. Kayo nga will be staying in Canada for more than 6 months. Kaya ang requirement, meron kayong medical exam. Kailangan pa rin guys na patunayan ninyo sa inyong application ng super visa na kayo ay may ties pa rin sa Pilipinas o kung saan man kayo naroon na bansa. Ang mga ties po ninyo halimbawa ay siyempre yung family din ninyo doon, yung inyong properties, kung meron pa kayong trabahong babalikan, or other connections to community. Application fee po is $100. Processing time, ito naman. So yun na guys, it's either mag-super visa muna or mag-intay tayo na mag-open uli. Ang intention to sponsor pag naubos na po ang laman ng 2020 pool. O dahil po sa maraming pagbabago ngayon sa immigration sa Canada, maaari naman pong bigla ay mag-anunsyo sila ng bagong sistema. Ang lahat po ay walang katiyakan dahil wala po silang binabalita pa sa kasalukuyan. Ito po ay pag-relay ko lang sa inyo ng mga kasalukuyang impormasyon. Good luck to everyone. Good luck sa mga parents. Good luck sa inyo na naghihintay na makapiling ang mga parents. So sana po ay makuha ninyo ang inyong mga gusto at mga plano para sa kanila. Thank you for watching. Sa inyo na mga nakasubscribe na maraming salamat. Kung hindi pa, click the subscribe button. You can also support me by being a channel member. Click the join button below. Hello and thank you kay Gerald Villaraso, Corazon Binene, Japons DFY Darters, Ariandal Malinaw, kay Marlo Kwasay, Marciano and Nympha. Salamat sa inyong support sa aking channel. Hanggang sa susunod na impormasyon, sa Ate Menchie from Toronto, maraming salamat po sa inyong panonood.